Paano nga ba makakuha ng TIN number at mag-register na rin sa BIR online lang? By the way, kung first time mo sa channel na at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Kukuha tayo ng TIN number sa BIR. Magagamit natin to lalo kung meron tayong business o kaya online sa ginagawa natin, nag-require ng TIN number, pwede natin tong magamit. At gagawin natin siya via ORUS ng BIR kung saan gamit lang ang computer or cellphone mo, makakapag-sign up at makakakuha na rin tayo ng TIN later on. Gamit ang phone or computer mo, pumunta lang sa Google Chrome at i-search ang ORUS katulad nito. And then, pwede nyong i-click itong nakita nyong una. Ang pinakamahalaga ay makita natin tong option na to, Online Registration and Update System o ORUS. O di naman kaya, dumiretso na kayo sa mismong website kung kabisado nyo ito, orus.bir.gov.ph/home. Kung gamit nyo yung cellphone ninyo, possible ganito yung makita nyong view, mas maliit siya, pareho lang yung proseso, pumunta kayo sa website directly or pwede nyo siyang i-search online katulad nito. Ang una nyong hahanapin ay itong new registration and then as an individual. Pwede rin naman yung TIN inquiry kung sakaling nagdududa kayo, baka mamaya meron na pala kayong TIN number dati at gusto nyong i-double check. Ganito yung magiging itsura niya. Pwede nyong ipahiga yung phone ninyo kung masyadong maliit o masyadong siksik yung view. Pero pareho lang din naman yung magiging proseso at yung laman nito mapa cellphone man yan o computer. At dahil mas malaki yung view sa computer, proceed tayo gamit ito. But again, kahit anong device ang gamit inyo, basta nasa tamang website, pareho lang yung magiging requirements at yung buong proseso. Sa pag-inquire ng TIN number, kailangan nyo i-provide yung mga information na hihingin dito and then i-click yung proceed. Pero kung sakaling sigurado kayo na wala pa kayong TIN number, pwede nang mag-proceed sa new registration and then as an individual. Ito yung mga requirements na hihingin sa inyo. For sole proprietor or professionals, basta hindi kayo licensed o wala kayong PRC ID, pwedeng mag-provide ng birth certificate, passport, or government-issued ID. Bukod pa sa picture ng valid ID ninyo, dapat naka-ready na rin yung selfie ninyo na hawak yung valid ID. So, stop muna kayo dito. Kung wala pa kayo noon, picturean nyo muna yung ID ninyo and mag-selfie, hawak yung ID, dapat malinaw. Later, ipoprovide din natin yung mga ibang information dito sa ORUS. Kapag okay na, click natin tong Create an Account. Ito yung Terms of Service and User Agreement. Ang gagawin natin ay mag-a-apply tayo ng TIN, pero may iba pang pwedeng gawin dito sa ORUS. Pwedeng mag-register ng business, just in case na meron kayong negosyo. Pwede kayong mag-update ng information. Pwede rin mag-apply ng Digital TIN ID. Scroll down tayo sa pinakababa, and then i-check lang to, click Proceed. Register as taxpayer. Mapapansin nyo yung tax agent, naka-grayed out siya. Dapat, ang mag-a-apply lang ng TIN number ninyo ay kayo lang din mismo. Please select with an option, with existing TIN or without existing TIN. Sa atin, without. Ito yung sinasabi ko kanina na siguraduhin na wala pa kayong TIN number dati. Kasi nakalagay dito na you will be criminally liable. Ibig sabihin, pwede kayong makasuhan just in case na meron na pala kayong TIN number at nag-a-apply pa ulit kayo. Para maiwasan yung ganong hassle, i-double check muna kung meron ba talaga kayong TIN number or wala. Kanina pinakita natin kung paano, pumunta lang sa ORUS. And then merong TIN inquiry na part kung saan ipoprovide tong information na ito. So proceed tayo dito, sigurado na walang TIN number, I agree. User type transaction. Pipiliin nyo rito kung ano yung fit na transaction sa inyo. Kung foreign national, ito yung pipiliin ninyo. Obviously, ito ay para sa mga foreigner. Kung sakali naman na gusto nyong mag-register ng business as professional, kasama rito yung mga freelancer, mga virtual assistant, o basically self-employed, pwedeng ito yung piliin. Pero may reminder lang na kapag ito yung pinili ninyo, register a business as professional, kapag nagkaroon kayo ng work, kailangan ipa-update ninyo sa BIR mismo yung transaction or membership category ninyo. Or else, possible kasi magkaroon ng mga penalty tungkol dyan. Same din sa register business as single proprietor. Anong kaibahan ng dalawa? Ito kasing una, ginagamit yung pangalan as registration sa BIR. Itong pangalawa, gumagamit ka ng DTI name. Kung mapapansin nyo, pwedeng mag-register. Ito yung sa DTI kung saan nag-register ka ng business name, hindi mo ginagamit yung personal name mo. Instead, nag-apply ka sa DTI at nag-register ka ng another business name.
So, yun yung sa single proprietor. Pwede rin naman yung both, pero kadalasan ang pwede nating piliin is itong Get TIN for Filipino citizen. Pwedeng under EO98 or one-time taxpayer. Para sa one-time taxpayer, ito yung possible na gabayad para sa mga transaction na deed of sale, na kailangan ng TIN number, isang beses lang gagamitin, ito yung pipiliin. Pwede rin naman yung EO98, lalo kung kailangan nyo ng TIN number at makikipag-transact kayo sa government, halimbawa sa NBI, o kaya naman sa LTO, at iba pa. Ito namang pangalawa, for OFW to, or yung mga Pilipino na gusto magkaroon ng TIN number. So, piliin natin itong Get TIN for Filipino Citizen EO98. Pero again, pwede nyong piliin yung ibang option dito, lalo yung Register as a Business. Lalo kung balak nyong mag-register ng business sa BIR, mapa-professional man yan or single proprietor. Click natin tong EO98. Ito yung kadalasan na ginagamit kung hindi pasok sa alinman sa category dito sa iba. Click natin tong OK. And then, taxpayer type na tayo. Ang pipiliin natin ay yung Executive Order 98. Hindi tayo pang one-time transaction for this case. At yung sinabi natin kanina na EO98 pertains to taxpayers who have transactions with government agencies, also sa mga bangko, lalo kung may income ka at dadaan yun sa bangko, for example, yung sa mga remittances online, at kakailanganin ng bangko yung TIN number mo, pwedeng ito yung i-apply. Now, proceed tayo sa pag-provide ng iba pang information, yung personal details tungkol sa'yo na ito. Lagyan nyo lang yung first name, middle name, and then last name. Ito yung mga required, yung may mga asterisk. And then for suffix, piliin nyo lang kung alin dito. Kung wala naman kayo ng suffix, halimbawa junior, senior, piliin nyo lang yung NA, civil status, single or married yung option, and then gender, female or female. Lastly, ilagay ang email address. Mag-ingat sa email address kasi ito na yung pinakagagamitin ng BIR para sa lahat ng updates, notifications, or transaction ninyo sa agency na yon or sa BIR nga. Katulad ng sabi dito, magiging permanent ito unless baguhin mo to kapag pin-update mo sa BIR branch. Click natin tong I acknowledge. Maglagay ng password. Kung sakaling gusto nyong malaman kung tama yung tinatype ninyong password, click nyo lang tong I icon. I-check itong I'm not a robot and then click register. From here, kailangan na nating i-check yung email na pinadala ng BIR. Huwag nyo munang i-click itong close. Puntahan nyo muna yung Gmail account ninyo or yung ginamit ninyong email address at siguraduhin na may nakuha nga kayong email katulad nito. Kung sakaling wala, i-click itong resend OTP link. At sa case ko nga, imbis na napunta sa inbox, nasa spam pala siya. So sa inyo, i-double check nyo rin kung inbox ba or spam. And then click nyo lang or open nyo yung email. Ito yung link na dapat nating i-click. Pero hanggat nasa spam siya, hindi siya pwedeng i-click. That's why click nyo tong not spam and then mapupunta na siya sa inbox. Kapag nasa inbox na, itong verify your link from ganito, naging blue link na siya, pwede na siyang ma-click. Click nyo lang yan and then mapupunta na ulit kayo sa Orus kung saan nakapag-create na tayo ng account successfully. Orus account pa lang yun, gagawa na tayo ng TIN number. Mag-register tayo gamit yung email address and password na ginawa natin kanina. Click I'm not a robot and then click login. Andito ulit yung options na nakita natin kanina. New registration ulit tayo and then as an individual. Pero dito sa loob, pwede pa rin kayo mag-inquire ng TIN inquiry. Balik tayo dito sa new registration and then as an individual. Ito yung sa EO98 na pinili natin, mga requirements, government issued ID, selfie. Kung sakali nga pala na married kayo, kailangan nyo i-prepare yung marriage contract ninyo. Click natin tong fill up registration form. 7 steps yung pagdadaanan natin. Halos madali lang naman ito kasi personal information lang naman ito. Una, information tungkol sa atin. Mapapansin nyo, may mga grayed out na dito. Ito yung pin-provide nating information kanina nung nag-sign up pa lang tayo sa Orus. Yung mga kulang pa dito ay yung sa mother's maiden name, yung pangalan ng tatay ninyo, at yung contact number. So, i-provide lang yung mga blanco at kapag okay na, i-click yung continue. Residence address naman, saan kayo nakatira, ilalagay din dito. For province, click nyo lang to. And then, piliin nyo lang dito kung saang probinsya ba kayo nakatira. Sa municipality, ganun din. At fill upan nyo the rest na information, click continue. Step 3 na tayo. For this case, since ang pinili natin is one-time transaction or under EO98, ang gagawin na lang natin ay click continue. Do you have authorized representative? Sa atin, no. Pero pag yes ang pinili ninyo, ipaprovide nyo yung details na yan. Pero no tayo, click natin yung continue. Step 5 na tayo, spouse information. Kung pinili ninyo ay married kanina,
doon sa form, magpo-provide pa kayo ng information tungkol sa asawa ninyo. Pero dahil single nga, yung pinili natin, under civil status, click na lang natin yung continue. Attachment, mapapansin nyo mabilis lang, nasa pag-attach na tayo ng government-issued ID, dapat malinaw, at selfie na hawak yung ID na i-upload natin dito. Click lang tong upload file. By the way, andito rin naman yung detailed instruction. Pwede nyo tong i-click at basahin. Pero basically, dapat malinaw ang pagkakakuha, walang nakaharang sa mukha during selfie, walang salamin, walang sombrero. And then click natin itong upload file at i-upload na nga yung pictures or image. Pwedeng nasa gallery sa phone ninyo or sa folder ninyo sa computer. Kapag okay na, click natin itong continue at summary, i-review na lang natin kung tama lahat ng information dito. Siguraduhin na na-review at tama ito or else possible, ma-decline yung application natin. Kapag okay na, scroll down sa bandang baba, i-check tong tatlo, and then submit application. Sabi dito may pinadalang email confirmation doon sa email address natin. Also, makaka-receive din daw tayo ng notification within 3 days. Hindi ko alam kung mag-update to. I-double check nyo na lang by the time na kayo na yung nag-request ng TIN number. So, sa atin 3 days, click natin tong proceed. Andito na nga pala yung Oris account natin kung saan makikita yung transaction history, kung saan nag-request tayo ng TIN number. Next naman, i-double check nyo na yung pinadalang email ng BIR. By the way, kanina nung nag-sign up tayo sa Orus, may makukuha tayong account activation email. Hindi ito yung kailangan natin. Ang kailangan natin is yung confirmation. Also, may panibagong email na makukuha which is itong Form 1904 submitted. Ito yung details na pinrovide natin, yung ni-review natin, bago mag-request or i-finalize yung TIN application natin. And then, double check nyo na lang yung email ninyo kung ano yung magiging feedback ng BIR. Sa akin, hindi lumagpas ng 3 working days or after 1 day lang nakakuha na ng TIN number. Sa inyo, kung ano yung makukuha ninyong email, halimbawa kung rejected ba or kung may reason doon, kung may mga kailangan pa silang details, i-provide nyo na lang din or kung kailangan ba kayong pumunta sa mismong branch. Pero for this case, hindi naman nagkaroon ng kahit na anong problema, nakakuha na kaagad ng TIN number, which is, pwede na to. Yun nga lang, mas maganda na i-double check natin kung valid ito. Sa mismong website ng BIR, that's bir.gov.ph, pwedeng i-click itong Revy at pwedeng i-double check kung valid yung TIN number. Click natin itong English or Filipino, depende sa inyo. At ang kailanganin natin is TIN validation. Click natin to, i-provide yung TIN number na kakabigay lang nila, which is ito yon. And then yung details mo na din. At hintayin yung reply. For this case, nakuha niya nga yung TIN number and then the rest ng details. At kapag nag-scroll down kayo dun sa baba ng message, at nakalagay dito kung saang RDO ba yung TIN number ninyo o kung saang branch ba ng BIR. At ganun kadali, nakakuha na tayo ng TIN number. Online lang, hindi na kailangan pumunta sa BIR mismo at magsulat sa form. Instead, gamit lang computer or cellphone mo, nakapag-apply na tayo online. At para naman sa iba't ibang mga tutorial videos, halimbawa yung sa Digital TIN ID, pag-register ng business sa BIR in case na professional kayo or freelancer or iba pa, pwede nyo i-check yung page or channel namin. May mga video din kami tungkol sa pagbayad ng tax sa BIR. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!